Anyway, introduce mo naman sarili mo, paano ka napasok sa showbiz, paano ka naka-interest sa showbiz, kasi first time ka namin mamit. Ayun po, nakilala ko sa showbiz. Nag-start po kasi ako nung nagmo-model lang po ako. 2016 ako nag-start mag-model. So, nag-VTR po ako, masipag ako mag-VTR din, na nakilala po ako sa Mang Inasal. Then sunod-sunod na po ng PC Collection, Avon, Billboards, nag-FHM po ako. Doon po sumikat yung pangalan ko. Then after nun, nag-cast din po ako sa Batang Quiapo, Lalo na Sangre, yung mga ano lang po before sa TV. Then sabi ko nga po last year, ayoko kasi pasukin talaga yung pagsisexy. Then sabi ko last year, yung sarili ko muna. Siguro ito na lang yung hindi ko nagagawa kasi Aya Alfonso, kilala nila bilang wholesome na tao. Okay. Kasi lahat ng projects ko before is more on young mom, young entrepreneur, puro mga ganun po yung mga kinukuha kong projects sa mga commercial at sa mga print ads or AV visual. Then sabi ko nga po, if ever man may chance na maging sexy actress or ano, papasokin ko po kasi para sa sarili ko, challenging po kasi sa akin yun. Kasi yun na lang po yung hindi ko nagagawa. So, ilang years ko na po nagawa lahat, wholesome lahat po, commercial, yung mga ganon. Ito na lang pong pagsisexy ang hindi ko po nagagawa. Kaya talaga, pinustro ko na rin po. Ay, anong reaction ng pamilya mo nung pasukin mo pagpapasexy? Okay lang naman po sila. Wala naman pong problema sa kanila. Supportive naman kasi nga po, alam naman nila since nagsusuportive po ako sa kanila, alam naman po nila na ito po yung hassle ko sa buhay. Sinong showbiz crush mo? Sino yung pantasya mo na sana makapartner ko sa Viva Max? Si Paolo Avellino po talaga yung crush ko, pero wala naman po siya sa Viva Max. Oo, pero bakit si Paolo ang bet mo? Kasi pag tinitignan po kasi parang lalaking lalaki siya. Yung Bakit parang, pero baklang-bakla? hindi naman po. I mean yung, ano niya, yung pagkatao niya. Okay. Ayaw na timpa. Tapos, kwento mo naman kami sa bago mong pelikula sa Himas. Ano yung pinaka-challenging, ano yung pinaka-memorable mo na nagawa doon? Ayun po, yung pinaka-challenging po yung mga bed scene. Kasi hindi po talaga ako threesome. Yung sa ex ko kaming dalawa ni Felix, then yung sa Sisid Marino by Joel Lamangan. Sobrang wholesome ko po doon sa munisipyo ko. Then ito, yung pinaka-challenging po sa akin is threesome, kasama si JM, Arabella, and then yung isang actress. So medyo challenging po sa akin yung part na yun. Pero sa totoong buhay, okay lang sa'yo ang threesome? Hindi po. So paano mo, paano mo na-prepare yung ganung eksena na threesome? Sa tulong po ni Direk Sigrid po, nag-workshop po kami para at least yung character namin, maportray po namin siya ng maayos. Okay, thank you. Thank you po. Secret yung bagong director. Secret Color. Color. Next pa si Tito Ronnie. Ay, bakit wala si Nito? Ano kayo? Busy. Ako po na. Pupunta po daw siya. Busy pa po siya. Social media. So, yung first movie mo, napalabas na ba yun? Yung unang ginawa mo? Yes po, napalabas na po kay Direk Roman Perez, ex po. Kasama ko po si Felix Rocco. Ano pa yung hindi na ipapalabas na nagawa? Sisid Marino po, by Direk Joel Lamangan. So, first time mo nakatrabaho si Direk, kinabahan ka ba, Direk Joel? Sobra pong kinabahan ako. Wala pa po ako sa set. So, nagtatanong po ako sa mga co-artist ng Viva, kina-Caris na, kamusta si Direk? Paano ba? Kasi medyo kinakabahan ako, first time ko siya makatrabaho. So, ayan po, kasi feeling ko po kasi pag hindi mo nakuha agad, I mean, sobrang karangalan sa akin na makatrabaho po si Direk Joel. Pero napagalitan ka ba niya dito sa Sisid Marino? Hindi naman po. Sa awa ng Diyos, di po ako napagalitan kasi talagang kinabisado ko po yung mga lines ko. Ayoko po talaga kasi mamura niya or mapagalitan niya. Sino raw minura niya? Halos naman po eh. So, ano pa yung next na movie mo aside sa Sisid Marino? Meron pa ba? Himas po. Himas? Yung kakatapos lang po na
shoot last week. Ano yung pinaka-sexy na nagawa mo? Himas ba? Yes po, Himas, kasi more on love scene. Sino ulit yung kasama mo dito tsaka anong role mo dyan sa Himas? Ako po si Bianca dito. Ang kasama ko po dito lagi, ang naging kapartner po si MJ. Sige, Talaga. Ano? Abeliera. ano? Abeliera. Abeliera. MJ MJ Abeliera. Yes. So, dito yung may threesome ka. Yes po, yung pinaka-last part. So, ito pinaka-theory ko. Tingin mo, yung mga suki ng Viva Max, hindi mabibigo sa movie na Himas? Ay, hindi po mabibigo. Talaga kakalikin po nila to. Kung sinuporta po nila yung ex, masusuportahan po nila tong Himas. So, last na lang. Anong wish mo mangyari sa showbiz career mo na ngayon pumasok ka na rin sa sexy projects? Wish ko lang po sana magtuloy-tuloy at mahalin po ako ng mga tao. Supportahan po nila kung gaano po yung pag-support nila sa akin before na ayaw na wholesome. Sana po this time, yung journey ko sa pagiging sexy actress ay supportahan din po nila. Salamat and good luck sa career. Thank you po. Okay, next followed by si Cesar Badiga ng Net25. Hello, hello. Ngayon po pasok ka na sa yung mga film ko dapat gawa. Tapos you're also entrepreneur. Paano mo ibabalance yung schedule mo? And paano yung ano yung ginagawa mo para makapag-focus ka rin dito sa business mo? Binabalance ko po siya. Sa business ko naman po kasi pag wala akong work, nandito po ako. So, everyday may nagsasend naman ng report sa akin. Nandiyan naman po yung kapatid ko at saka yung partner niya na CEO din po ng store na to. So, kampante po ako na wala ako dito na nasa shooting ako tapos may nagbabantay. So, namamanage po namin siya ng maayos. Bakit ganitong uri ng business yung hinaak mo? Yung competitions, tapos yung location, paano napili? Paano nyo Yung ginawa ng study ito? Yung location po kasi is through internet lang po yung inanap namin. So, naghahanap po kasi kami ng location is maraming tao, pangmasa. Kung maglo-locate po kasi kami sa QC, maraming competitor. So, ang aim po kasi namin, yung mga lugar na walang resto bar, kawawa lang po kasi yung mga tao na hindi makapunta ng QC, yung masyadong social yung pinupuntahan na club. So, dito po, okay lang, minsan kahit naka-chinelas ka lang, naka-shorts, at least may enjoy mo yung crowd, may enjoy mo yung vibes. Kumusta ang pricing nyo? Pangmasa rin ba? Yes, pangmasa po yung pricing. Sa burger po namin, ang makakain ka ng burger starts ng 39 pesos. Etong business po na to, gustong-gusto ko talaga siya kasi since Kapampangan, culinary, mahilig po talaga akong magluto. So, sa buhay po kasi ng tao, hindi nawawala yung food. Kahit anong mangyari, food po talaga. So, sa mga malakas din magiinom, etong bar naman po. Parang partner po sila, food and drinks. Okay. Pero may age restriction pa rin. Sinusunod mo ang age restriction. Yes naman po, sinusunod po namin yun. Hindi po kami nag-aano sa bawal po yung mga bata para at least baka po kasi masilip kami. So, nandun pa rin po kami sa sinusunod namin yung mga restriction na kailangan sundin. Okay. Para po mas tumagal tong business. Okay. In connecting naman sa your acting career mo, Santi daw ako. Acting career mo, meron kasi mga ibang mga, kumbaga, film critics na talagang tinitingnan yung mga acting ng bawat nasa Viva Max. Ikaw nakahanda na ka na kapag maka-receive ka ng mga negative comments. Ay yes naman po, part po yan ng pinasok kong industry. Yung mga critics, pambabash, sanay na po ako dyan. Nung model pa po ako, sanay na po ako dyan. So, hinanda ko na po talaga yung sarili ko. Then, nire-ready ko rin po yung katawan ko since pagsisexy. So, tanggap ko po kung ano yung makikita nila sa aking kamalian, then i-correct ko na lang po. Good take. Thank you. Next, si Tita